G, kapag ka ang isang babae ay nagtatry na mag-open up o gawing topic yung bagay na ginagawa ng isang lalaki at isang babae sa loob ng kwarto ng pribado, G, yung babae na iyan ay malaki ang possibility na gusto niyang may mangyari sa inyong dalawa. Okay? Dahil sa moment na iyan, kaya siya ganyan, kaya niya ino-open up yung topic na iyan, ay dahil gusto niya na mamanipula ka o maramdaman mo o pumasok sa utak mo yung bagay na iyon. Kumbaga gusto niyang maramdaman ng katawan mo o pumasok sa utak mo na i-pursue ito sa kanya. Okay, dahil tandaan nyo, ang babae hindi yan magdedirekta at madalang na mag-first move yan. Okay, ang kaya lang yan gawin ay mag-send ng signal para kumilos ka o para kunin mo ito sa kanya. Dahil unang-una, gaya na sinasabi ko sa inyo palagi, ang mga babae, tinrain yan na hindi mag-pursue sa lalaki, which is actually dapat by nature o sabihin na natin sa tunay na buhay o sa totoong buhay o sa nung unang panahon, kumbaga pagdating sa nature nga, okay, ang mga babae sila dapat ang naghahabol o nagpursue sa lalaki talaga dahil nga tayo ang prize. Pero of course dahil nandiyan na ang feminism, nandiyan yung brainwashing ng society, tapos nakasanayan na, naging tradisyon, naging kultura na, kaya ngayon mga lalaki na ngayon ang, of course, nagper-pursue. Yung iba nga nag-chase pa, yung mga beta male simp, di ba? Sa mga kababaihan. Okay? Kaya nga, sa moment na iyon, kaya ganun siya, kaya ang kaya lang niyang gawin is mag-open up ng ganong klaseng storya, o sabihin natin yung pribado nga, ay dahil nga, hindi niya kayang gawin ito ng sabihin nating direkta o katulad ng ginagawa ng isang lalaki. Okay? So, wag ninyong asahan na ang isang babae ay mag-open up o mag-start ng may mangyari sa inyong dalawa dahil nga ang babae ay hindi sila ganyan. Pero may mga times na ginagawa rin nila yan o nakakayanan nila na gawin yung bagay na yan. Pero most of the time, ang kaya lang gawin ng babae ay mag-send ng senyales. At isa sa mga senyales na iyon ay ito, yung pagkukwento niya tungkol sa bagay na ito. Diba? Iba nga sa inyo na na mga kalalakihan dyan, ang ginagawa nyo pa, nagpe-play pa kayo ng mga pelikula na pwede ring makaramdam siya ng ganon. Di ba? Ginagawa nyo yun. Kaya ngayon, itong babae na ito, sa moment na yan, kaya rin siya nagkukwento ng ganon, ay dahil yun yung version niya ng ginagawa mo. So, para makaramdam ka ng elbog, okay? Para ganahan ka, at para, mag-init ka. Ang gusto niya ngayon maging topic, ay yung tungkol dun sa bagay na iyon. Okay? Yung ginagawa nga ng isang lalaki, at isang babae sa loob ng kwarto na pribado. Okay? Yang bagay na yan. Yan yung bagay na gusto niyang maramdaman mo o bagay na gawin ninyo at the same time. Okay? Pero here's the thing. Okay? Since alam niyo naman na senyalis yan ng kumbaga gustong mangyari ng isang babae, okay? Then gusto ko ring malaman ninyo, okay, na oo nga sinyalis yan na gusto niyang may mangyari sa inyong dalawa. Okay? Pero posible din ang bagay na ito ay isang ish test. Okay? Hindi ko lang masabi dahil alam niyo naman dito sa YouTube. O sabihin na lang nating sheet test. S-H-E-E-T. Okay? Shout out YouTube. Okay? Sabihin nating sheet test. Itong bagay na ito na ginagawa rin ng babae. Kasi gusto niya makita kung high value ka ba, alpha ka ba, o beta male ka ba, o low value ka ba. Okay? Titingnan niya kung marunong ka ba sa babae o sabihin na nating titingnan niya kung isa ka bang go-getter. Kumbaga, alam mo ba yung mga senyales na ginagawa namin o sabihin nating may bayag ka ba para i-pursue yun. Kumbaga, may tapang ka ba para kunin yung bagay na iyon kapag nakita mo na may senyales na. Okay, dyan yan malalaman yan kasi ang isang lalaking marunong sa babae, kapag nakakita siya ng senyales na gusto ng babae na may mangyari sa kanila, alam niya yung gagawin niya doon. Okay? Alam niya kung paano niya i-convert yun, alam niya kung paano matutuloy yun. Pero yung lalaki na hindi sanay sa babae, lalo na sa mga babaeng high value o yung mga sabihin nating maraming option, yung mga malulupit na babae, o yung mga ganyan, hindi nila alam yung gagawin nila. Matter of fact, kahit nga hindi pa malupit yung babae, hindi pa rin nila alam yung gagawin nila. Hindi nga nila alam na sa moment na yun, kaya nagkukwento yung babae tungkol sa bagay na iyon, yung pribado, okay, ay dahil nga gusto na niyang may mangyari sa inyong dalawa. Hindi nila alam yun. Kaya ngayon, and also at the same time, hindi nila alam kung paano ipapursue yung
bagay na yun. Just in case, alam nila na kaya nagkukwento yun ng ganun, ay dahil nga gusto niyang may mangyari. Okay? Pero hindi pa rin nga niya alam, kahit na, kumbaga, hindi niya pa rin alam na, hindi niya alam kung anong dapat gawin, kahit na alam na niya na yun yung intensyon ng babae. Kaya ngayon, tinitest kayo ng babae sa moment na yan. Okay? So, gusto niya mga malaman kasi kung may tira ka talaga, o sabihin natin, kung totoo na maraming nagkakagusto sa iyo o may mga babae ka na nakadate o may experience ka na. Okay? Kaya ngayon, magkukwento siya ng mga bagay tungkol dyan. Pero here's the thing. Okay? Here's the thing, Jay. May mga times, okay lang na mag-engage ka sa ganyang klaseng kwento. Okay? Okay lang na makipagkwentuhan ka sa babae tungkol sa bagay na iyan. Okay? Pero kung nasa labas kayo at bagong kilala mo pa lang itong babae na ito, tapos wala pang nangyayari sa inyo at wala naman kayo sa loob ng kwarto, then better kung wag kang mag-engage sa kwentuhan na iyan. Okay? Mas makakabuti kung i-reject mo yung topic na gusto ng babae tungkol dyan. Okay? Ito ang tanong, bakit mo gagawin yun? Okay? G, alam ko na iisipin mo na baka isipin ng babae na hindi ka marunong sa babae, kaya mo tinatanggihan o kaya mo nire-reject yung kwentuhan na iyon o kaya hindi mo pinipursue sa kanya yung dapat mong i-pursue sa moment na nagbabato na siya ng signal. Yes, maaring isipin niya na natatakot ka o hindi ka sanay sa babae, kaya ka ganon. Okay? Pero G, eto yan. Ang rason kung bakit nire-reject ko yun, dahil gusto kong makita niya na hindi ako, of course, pagdating sa validation na naman ito, hindi ako ganun kapatay na patay sa kanya at hindi ako ganun ka-thirsty sa bagay na iyan. Matter of fact, ayokong pinag-uusapan yan dahil hindi yan importante para sa akin sa mga oras na yun. Ito yung nasa labas kayo, yung kumakain lang kayo o kaya sabihin nating first date ninyo o kaya sabihin nating nasa ibang lugar kayo, yung hindi pribado, yung hindi kayong dalawa lang at hindi pa pwedeng mangyari itong bagay na ito sa inyong dalawa. Okay, yung kumbaga lugar na kung saan hindi mo ma-pursue yung niya, 'di ba? Hindi mo makukuha sa moment na yun. Wala pa naman mangyayari sa inyo kumbaga. Okay? Baga, hindi naman kayo pwedeng diyan may mangyari sa inyo. So since hindi pa naman matutuloy yun, better kung hindi ka mag-i-engage. Okay? I-reject mo muna. Kunyari, sinabi niya, ano palang favorite na na position mo? Okay? Tapos, sabihin mo ganito. Yung iba kasi, di ba, syempre, anong favorite position mo? Iba dyan, sasagot, di ba? Tapos, iba, i-convert pa sa pang-seduce, which is actually, pwede naman, wag mo lang gawin kung nasa labas kayo. Okay? Pero, minsan, pwede mong gawin sa babae na may nangyari na sa inyo. Okay? O matagal mo nang nadidate. Pero, doon sa mga hindi mo pa nadidate, o kaya first date pa lang ninyo, o wala pa nangyari sa inyo, best kung tanggihan mo muna. I-reject mo muna yan. Okay? So, ngayon, sabihin natin, nagsabi siya, ano bang favorite position mo? Ito ay sagot mo. Sabi mo sa kanya, marami. Halos lahat naman paborito ko. By the way pala, kamusta pala yung bagong hobby na ikinuwento mo sa akin last time na ipe-pursue mo o umpisahan mo? Kamusta? Naumpisahan mo na ba? Okay? Kung sakali naman di pa kakilala yung babae o hindi pa kayo nagde-date nito o sabihin natin first date pa lang ninyo at sinabi niya, ano bang favorite position mo? Sabi mo sa kanya, marami. Halos lahat naman, paborito ko yung mga posisyon na yan. O, by the way pala, sabi mo taga-QC ka, di ba? Ibahin mo yung usapan. Okay? Tapos, wag mo masyadong ilayo dun sa bagay na, vibe na gustong iparamdam sa iyo ng babae. Okay? Wag mong ilayo dun. Kumbaga, wag kang biglang mag-divert tapos i-divert mo ito sa politika, o sa religion, wag ganon, mamamatay naman yung vibe, okay? Ang gusto ko lang makita niya na tumatanggi ka at hindi ka ganong klaseng lalaki na gigil na gigil sa isang babae na tipong kahit na sa tapat kayo ng lamesa o kumakain pa lang kayo, kumbaga, gagawin mo na yung bagay na iyon. Okay, shout out YouTube. Nag-iingat lang tayo. Okay, kumbaga gusto natin pakita sa kanya na high value ka talaga at hindi ka gigil sa babae. Okay? And ito yan mga G. Kapag ka nagawa niya yung bagay na iyan, yung babae, hindi lang siya basta mata-turn on o manggigigil o magiinit sa loob niya lalo, kundi mas lalo pa nga siya kasing mga challenge. And also at the same time, makikita nyo na yung gigil niya sa'yo ay may respeto. Okay? Mas lalo yan magpa-pursue. Kasi, syempre, binibitin siya Tapos hindi niya basta makuha So nagiging challenge, tumataas ngayon yung value. Okay? Pero may mga times, pwede naman tayo mag-engage sa ganyang klase mga kwento. Basta make sure lang
na yung topic na ganyan ay pagkukwentuhan lang ninyo sa loob lang ng kwarto o kung saan sa lugar na pwede nang ma-convert ito sa may mangyari sa inyong dalawa. Okay, kumbaga, wag sa lugar na wala kayo, hindi yung pa magagawa. Okay, dahil doon nga, pwedeng ma-validate mo lang siya, magmukha kang low value, o kaya sabihin nating, maging easy ka. Kasi nga, yun yung ginawa niya, minanipula ka niya, di ba? Kaya nga siya nagkwento ng tungkol doon Tapos bumigay ka sa mga moment na yun. O, edi, yun ang tingin niya sa'yo, easy ka. Wala pa namang gagawin doon Hindi ka tulad doon sa loob ng kwarto, kapag ka, siya nga nag-start noon, minanipula ka nga niya, tapos kinagat mo, kumbaga, ginawa mo, okay? Tapos nung ginawa mo, may nangyari naman sa inyo. So, kumbaga, yung bagay na iyon, yung kahit paano isipin niya na na-validate siya, o isipin niya na easy kang makuha, madali kang makuha, hindi ka challenge, kahit paano, mababawasan natin yung impact nun dahil nga nakuha mo na sa kanya yung dapat mong makuha sa kanya. Tandaan nyo, pagdating sa bagay na iyan, malaki sa babae pagka nakuha mo na sa kanya yon. Okay, malaki sa kanya yon kasi nga yun yung puhunan niya. Okay, yan yung bagay na hinuhusgahan siya sa society. Kaya kapag ka nakuha mo na yan sa kanya, mag-uumpisa na yung babae mag-chase sa iyo. Okay, mag-uumpisa na siya na mas lalong manggigil sa validation mo o mas lalong manggigil dun sa bagay na iyon sa inyo. O sabihin natin mag-uumpisa na siya na of course mas lalong tumingin o mas lalong tumaas ang tingin niya sa iyo. Dahil nga nakuha mo na yung bagay na yun sa kanya, okay, lalo na kung sarapan siya, okay. Tapos i-game mo pa siya dahil syempre after may mangyari sa inyo, gagawin natin yung tinuro ko sa inyo na magiging cold ka na, hawakan na lang yung cellphone mo, di mo na siya papansinin, unahin mo na yung mga bagay na dapat mo unahin. So ngayon yan, mag-aalala ngayon yan, mag-iisip yan, bakit nagkaganon ka? May problema ba sa kanya? Mabaho ba yung niya? Diba? Hindi ba siya masasarap? May nasabi ba siyang di maganda? Kasi bigla ka na nahimik, kasi biglang hindi mo siya pinansin. May nangyari na sa inyo. Okay? So, hindi siya magiging ganong kalaking issue kapag may nangyari na sa inyo. Pero kung sabihin natin kwentuhan lang, tapos nasa labas lang kayo, tapos di mo naman makukuha yun, tapos kumakagat ka doon, magmumukha kang easy, magmumukha kang M-nyak. Okay? Pero kung gagawin mo yan sa loob ng kwarto, hindi ganyan yung impact niya. Kasi alam niya na kaya ka kumakagat doon ay dahil makukuha mo na yung gusto mo. Pero kung sa labas yan at hindi pa makukuha yung gusto mo, ang nananalo lang ay siya dahil kumakagat ka sa isang bagay na gusto niya. So nag-e-enjoy siya habang bumababa yung tingin niya sa iyo. Okay, parang aso, 'di ba? Na pagka binatuhan mo, may binigay kang pagkain, susunod sa iyo, 'di ba? Magiging sunsunuran pagka binigyan mo ng pagkain yung aso. Sa moment na iyon, oo nga, natutuwa nga yung amo, pwede ka matuwa, pero 'di ba bababa ang tingin mo sa aso kasi sunod-sunuran na siya sa iyo. Okay? So, yes, may mga bagay na magiging masaya ang babae, pero hindi ibig sabihin nun ay tama ito. Okay? Dahil nga, again, importante ang respeto pagdating sa babae. Dahil di kanya kaya mahalin, hindi mo makuha sa kanya yung mga bagay na gusto mo kung hindi kanya respetado. Okay? So, sa moment na iyon, kapag yung babae nga ay nagkwento ng ganyan, para makuha mo yung respeto, para mas masure natin na papasa ka sa ish test, mataas pa rin ang value ng pagkalalaki mo sa kanya, lalo na sa pagdating sa sabihin nating control sa sarili, okay? Then gaya nga nasabi ko kanina, tanggihan niya yan, yung bagay na iyan, okay? Iniisip kasi ako mga G, na baka makalimutan ko pero I think na sabi ko naman lahat ng mga bagay na dapat ninyo malaman sa video na ito, okay? Na gawa ko naman ng ma-explain sa inyo yung tungkol doon sa sheet test at saka doon sa bakit niya to ginagawa, and also at the same time anong dapat mong gawin. Okay, kung sakali man na may makalimutan ako, dahil alam niyo naman wala akong script, wala akong binabasa, hindi to napuputol man dahil lang yun sa phone ko. Okay, dahil minsan gaya ng sinasabi ko sa inyo, nakakalimutan ko i-charge o kaya kagagamit ko lang kaya bigla na lowbat, okay, o kung ano man ish na nangyayari. Okay, pero nasabi ko naman lahat. So, yun yung gagawin mo. So, again, sign yan kapag ginawa niya yan na gusto niyang may mangyari sa inyo. Tapos, pangalawa, ish test yan. And pangatlo, ang gawin mo ay tanggihan mo. Layuan mo, divert mo sa iba yung usapan. So, anong favorite position mo? O kaya, sinabi niya, napanood mo ba yung, movie ni di ba may ginawa silang anuhan doon, yung gano'n. Pag nagkwento siya ng gano'n, ilayo mo lang, sabi mo, hindi kasi ako nanonood ng mga ganyang klaseng pelikula
By the way, speaking of movies, napanood mo ba yung yung pelikula ni ganito? Ibahin mo na lang yung istorya. Ibahin mo yung pelikula. Okay, dali mo sa pwedeng something pa rin, sabihin nating may pa rin, may sexy vibe pa rin. Like for example, lang, pelikula lang na like for example, Game of Thrones series, yan, pwede mo sabihin. May mga ganun-ganun pa rin doon. Kumbaga, hindi mo naman binaklas ka agad, tinanggal ka agad, pero ibang topic na yung pag-uusapan mo. Kumbaga, napanood mo yung doon, nakita mo yung mga fight scene na angas, no? Gagaling ng mga editor nila, no? Hindi katulad dito sa Philippines, hindi sila ganun kagaling sa effects. Pero sa Amerika sobrang advanced talaga sila. Oh, by the way pala, sabi mo rin sa akin last time, may gusto kong umpisa na hobby. Kamusta yun? Ganon, okay? Okay, sabihin mo muna, napanood mo ba sa Game of Thrones? Pag sumagot siya, tsaka mo sabihin yung mga bagay na pwede mo sabihin. Pero, ang ibig sabihin ko lang dito, wag agad ilayo ng sobra-sobra doon. Tapos, unti-unti, ilalayo mo siya. Okay? Wag mo ipakita na nire-reject mo siya doon. Pero, iparamdam mo sa kanya yun na parang ganon yung gusto mo mangyari. Na ayoko ng ganyang klaseng kwentuhan. Hindi ako ganyang klaseng lalaki. Mas importante sa akin na pag-usapan yung mga bagay na mas magandang topic o mas maayos na topic kaysa dyan. Kasi sa moment na to, hindi naman yan nararamdaman ko, hindi yan yung gusto ko. Parang ganun yung dating, okay? Sa moment na to, hindi yan yung gusto ko. Marami ako iniisip. Yes, gusto kong gawin yan, pero hindi siya ngayon. Dahil ang gusto ko ngayon is kung ano yung ginagawa lang natin. Kung kumakain kayo, yun ang gusto mong gawin. Kung nasa labas kayo, nag-enjoy, yun yung gusto mong gawin. Pero wala muna yung bagay na yan, okay? Para makita niya na na disiplinado kang lalaki, na tipong pag nasa loob lang tayo ng kwarto at tayong dalawa na lang, then yeah, maybe gagawin ko na yan. Pero dito sa moment na to, no. Okay? Huwag mo akong manipulahin, hindi ko gagawin yung gusto mo. Ganun yung dating niya. Kumbaga, pakita mo sa kanya na assertive ka, may self-control ka, disiplinado kang tao, at hindi ka basta-basta bumibigay sa pangmamanipula ng isang babae. At pag nagawa mo yan, mas lalong tataas yung tingin niya sa'yo, mas lalong magiging masarap yung mangyayari sa inyo dahil magiging alpha ka niya, magiging alpha yung tingin niya sa'yo, okay? And also at the same time, of course, natututunan mo na tumanggi sa isang bagay na ipinaparamdam sa iyo ng babae. Tandaan nyo to, ginagawa talaga ng babae na akitin tayo o may gawin para manggigil tayo, para mag-init tayo, para i-pursue natin ito sa kanila. Even yung relationship, sila din ang gumagawa ng mga bagay dyan para mag-commit ka sa kanya o para pakasalan mo siya. Okay? Siya ay nagmamanipula. Kaya yung mga lalaki na nagpakasal o mga committed sa relationship, akala nila sila ang may gusto nun o sila nagpursue nun. Hindi totoo yun. Minanipula sila nung babae nila na yun. Okay? Hanggang sa umabot sa punto na mag-commit na sila at magpakasal na sila doon sa babae na iyon. Okay? Kaya nga, bumababa yung tingin sa kanila ng babae dahil nga easy sila. Napakadali nila makuha at nakuha niya itong mga lalaki na ito o itong boyfriend o itong asawa niya na ito sa ganong klaseng paraan. Kumaga, ganun lang pala to, nakaka-boring, ang daling makuha. Tandaan nyo, pag ang babae na ba to, yari ka. Okay, mababawasan ang kanyang respeto. Okay? Kapag ang babae na ba to, mababawasan ang kanyang respeto. And kung wala ang respeto, of course, hindi ka na kayang mahalin nito. Dahil nga, ang babae ay naghahanap ng leader o isang king na kaya niyang tingalain, respetuhin at sunurin. So kung hindi ka magiging ganun, mawawalan talaga siya ng gana sa iyo. Okay, kumbaga para siyang lalaki o para siyang lalaki na nakakilala ng isang babae na hindi kayang ibigay sa kanya yung mga bagay na gusto niya o wala sa kanya yung bagay na hinahanap niya. No, hindi ko masabi sa YouTube, pero yun. Kaya madidismaya talaga siya. Hanggang later on, mawalan siya ng gana. It's either mag-cheat, mangiiwan, o sabihin natin bibigyan ka ng isang anak na hindi sa'yo, o bibigyan ka ng isang buhay o relasyon na mala impyerno. Okay, nang dahil nga wala kasi yung respeto. Napaka-importante nun. Sa ating mga lalaki, kahit di natin respetado yung babae, okay tayo doon. Lalo na basta't maganda at maganda ang personality ng babae. Di ba? Kumbaga, basta masunurin, ginagawa yung mga gusto natin, okay na tayo doon. Okay? Pero ang babae, gusto nila o ang hinahanap nila sa isang lalaki ay yung kaya nilang respetuhin. Dahil tandaan mo, ikaw ang leader, so natural lang maghanap ka ng follower. Siya naman, siya yung follower, so natural lang maghanap siya ng leader. So dapat mag-lead ka.
Okay, dapat maging leader ka, dapat respetuhin ka niya. So sa moment na mag-open up siya o magkwento siya tungkol sa mga bagay na katulad niyan, i-divert mo. Okay, pero pagdating sa mga horn, okay, yung mga video na yan sa internet, pag nag-open up siya tungkol sa horn, okay, just sa horn, pag nag-open up siya tungkol dyan, mas mabuti na i-reject mo rin talaga yan. Okay, wag kang mag-i-engage dyan. Dahil of course, kung sakali man totoo na nag-i-engage ka dyan at kilala mo yung mga corn ha, mani, okay, mais, okay, o kung sakali malalaman niyang ganyan, pwede bumaba ang tingin niya sa'yo kasi malalaman niyang nanonood ka pala ng gano'n. Paano kung nanguhuli lang, di ba? Kilala mo ba si di ba, biglang sabihin mo, kilala ko yun, tatawa pang gano'n, yari ka, makikita niya na natutuwa ka pala sa gano'n, nanonood ka pala ng gano'n, di ba? Kaya wag mong yun, wag mong papatulan yan. Pag sinabi niyang gano'n, sabihin mo hindi mo alam, o ay sabihin mo hindi ka nanonood ng gano'n. Sabi mo, ano yun? Pag sinabi niya, yung corn, sabi mo, di ako nanonood ng ganyan. Masyado akong busy para manood sa ganyan. By the way pala, ikaw parang dami mong oras. Ano ba mga pinagagagawa mo pagka wala kang trabaho? O, di ba? Convert mo sa iba o divert mo sa iba. Huwag kang papatol doon. Lalo na kung ang kwentuhan nga tungkol doon sa corn. Okay? Dahil oras na malaman nyo yun, pwede bumaba ang tingin niya sa'yo. Okay? So, again, mag-focus sa grind and purpose. Unahin ng self-improvement. Tumutok o maging priority mo dapat ang pag-abot mo sa tunay mong potensyal. Okay? Hindi yung kung ano ng mga kalokohan lang dyan. Okay? Ito, ginagawa lang natin ito para may matutunan kayo, para nang sa gayon ay sabihin nating hindi maging distraction ito sa mga bagay na gusto ninyo maabot sa buhay ninyo o para maabot mo yung tunay na potensyal mo dito. Okay? Pero again, SafeX is the best X. Enjoy! Say!